hapon po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa hapong ito. Napakabuti po ng Diyos. Napakadakilan niya po sa buhay ng bawat isa. Ngayon po ay December na po at ilang araw na lang ay Pasko na. At purihin ng Panginoon dahil patuloy na pinapatunayan ng Diyos na siya yung kasama natin sa pagtatapos po ng taong ito. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, hindi niya po tayo iniwan, at laging nakalaan ng Diyos sa lahat po ng pangangailangan natin. At sa hapong pong ito, tayo po muna ay manalangin. Anyayahan po natin yung presensya ng Panginoon na ating pong makakasama sa hapong ito. Alam natin na magiging makabuluhan lang lahat na ginagawa natin para sa Diyos kung tayo ay sinasamahan ng Banal na Espiritu, kung ito ay may basbas mula sa Panginoon. Kaya sa hapong ito, lalapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hindi tayo perpekto. Maraming mga bagay na nagawa natin sa kaisipan, sa puso, sa mga sinasabi natin, sa mga ginagawa natin na hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos. At hayaan natin sa hapong ito na tayo ay katagpuin, linisin, patawarin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama, pinupuri namin kayo at sinasamba sa hapong ito, O Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong na binigay niyo po sa aming muli na makakapagsama, Panginoon, na makapagpuri, sumamba at mag-aral lang inyong salita, O Diyos. Maraming salamat po. Hinihingi po namin, Panginoon, kapatawaran yung anumang mga kasalanan ng aming nagawa sa inyo. Lahat ng bagay hindi lingid sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay nakikita niyo sa amin, O Diyos. Kaya, Father God, by the blood of the Lord Jesus Christ, linisin niyo po kami, Panginoon, mula sa aming ulo hanggang talampakan, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, O Diyos. Nagsisisi kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin. Thank you for your conviction, Holy Spirit. Thank you, Lord, for the companionship, Lord, na binibigay niyo po sa amin, na meron kayong pangako na kasama namin kayo sa lahat ng panahon ng buhay namin, O Diyos. At sa hapong ito, Panginoon, hinihingi namin Banal na Espiritu, ang inyong banal na presensya, na siyang patuloy na sumama sa amin, O Diyos. Hallelujah. Yung mga kasama namin sa live, sa hapong ito, Panginoon, abutin niyo po sila. Alam niyo po lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. At sa hapong ito, hinihingi namin, Lord, palakasin niyo po kami, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa inyong presensya, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Kayo lang ang dahilan ng lahat ng ito, O Diyos. Ginagawa namin ang lahat ng ito para namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gamitin niyo po ang bawat isa sa hapong ito. Samahan niyo po kami ng inyong banal na presensya, ng double portion of anointing, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At sa aming pagpupuri sa hapong ito, palayain niyo po yung aming kaisipan at puso, na masumpungan niyo po kami malayang nagpupuri at sumasamba sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, maging mabangong samyo ito sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo, napakadakilan niyo, O Diyos. Hallelujah. Pinabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Salamat po sa Panginoon. At sa hapon pong ito, tayo po ay aawit sa Diyos. Awitin po natin yung sa presensya ng Diyos naroon ang kalakasan ng bawat isa. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang sino man po yung mga naghihina ngayon, ang sino man pong napapagod ngayon, wala pong ibang walang lugar na makakasumpong tayo ng kalakasan o ano pa man, kundi sa presensya lamang ng Panginoon. Kaya sabi dyan, sa presensya ng Diyos naroon ang kalakasan ng bawat isa. Kaya tayo ay lumapit po sa Panginoon. Hallelujah! So awit po tayo sa Panginoon. Awitin natin ng may galak mula sa ating mga puso at talagang mayroon tayong pagnanasa na maabot natin yung trono ng Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. Sa presensya ng Diyos, tayo pong lahat. Hallelujah. Sa presensya
tumumuno sa amin sa bawat araw, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayo lang, Panginoon, ang karapat-dapat sambahin. Ano man po yung mga pagdadaan namin, basta't kasama namin kayo, makakayanan namin, mapagtatagumpayan namin, O Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon sa hapong ito. Patuloy nating awitin para maalalahanan yung sarili natin sa awitin ito. Na may kasama tayo. Siya yung Diyos na dakila. Siya yung Diyos na umibig sa atin sa kabila ng mga pagkukulang natin. Siya yung Diyos na nangako na hindi tayo pababayaan, iiwan man. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo pong lahat sa buhay ko. Sa buhay ko, ikaw ang naiabukas. Sa lahat ng suliran ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Amen. Hallelujah.
dapat ipangamba dahil kasama namin yung buhay na Diyos, kasama namin yung makapangyarihang Diyos, kasama namin yung totoong nagmamahal sa amin. Salamat Panginoon, salamat Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy niyo po kaming samahan sa hapong ito. Sa lahat pa po namin gagawin, O Diyos, gamitin niyo po inyong lingkod na gagamitin sa pagpapahayag ng inyong salita, O Diyos. Anoint her lips, Panginoon. Thank you for giving her wisdom that comes from you, O God. Thank you, Lord. Thank you for your anointing be upon her, O God, in Jesus' name. Salamat, Lord, as we continue to welcome your presence, Holy Spirit, in our midst, Lord. Kumilos kayo sa puso namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Binabalik natin sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sa hapon po ito, salamat po sa Panginoon sa kanya pong presensya at ngayon po ay naging malaya tayong nakapagpuri sa Diyos. Palagi po nating alalahanin yun. Yung inawit natin ngayon lang na talagang kasama natin ang Panginoon. Basta't kasama natin ang Diyos, kaya po natin ang buhay. Amen po. Alaman po yung mga pagdadaan pa natin in the future. Basta't kasama natin ang Panginoon, huwag tayong matakot at huwag tayo pong mga bad. Sa ngayon po, ay tayo na po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga pandinig, ang ating pong mga mata, at maglaan po tayo ng oras ngayon sa Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. At tawagan ko na po ang kanyang lingkod, si Sister Luan po. Good afternoon. Pwede na po na lang. Okay, so magandang hapon po sa lahat. So, praise God. So, lagi ko po yung sinasabi, pag umpisa pa lang, praise God. Kasi ang pinakadahilan po na nakakatayo tayo, dahilan kung bakit nandito tayo, is dahil kay God. Okay po, so laging papuri sa ating Panginoong Jesus. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaralan ng salita ng ating Panginoon, ay lagi po, manalangin po tayo, imbitahan natin ang Holy Spirit. Kasi hindi po ako magsasalita, let the Holy Spirit po speak to us po. Kung ano po yung nais ni God, hingin natin po ang presensya ng Banal na Espiritu. Tayo nga po ay manalangin. Dear Abba Father, we worship you and we adore you. Maraming salamat po sa dakila niyong pagmamahal. Maraming salamat po sa presensya niyo. Basta't ikaw, Panginoon ko, kakayanin po namin. Basta't ikaw po ang sumama, mauunawaan po namin. Basta't ikaw po ang sumaamin, Panginoon ko, mabubuhay kami ng walang hanggan. Basta't ikaw, Panginoon ko, purabasaka ikasarararasiki ikarababaka. Let everything be God from you for only for your glory, God. Basta samahan niyo lang po kami, Lord. Gagawin po namin kung ano po ang nais mo. Basta samahan niyo lamang po kami. Because we can't do anything, God, without you. We need you, Lord. At samahan niyo po kami, O Banal na Espiritu, na ikaw po ang mangusap sa amin. Empty us of ourselves and fill us with thy holy presence, O Holy Spirit of God. Let our body be thy temple. Forgive us, O Holy God, for all the sins that we have done. Sa isip, sa salita, sa panaginip, Panginoon ko, sa lahat-lahat, Panginoon ko, sinadya man o hindi sinadya, pakalinisin niyo nga po ang bawat isa sa amin, God, ng banal na dugo ng inyong anak na si Yesu Cristo, Panginoon ko. Wash us clean, God, na makalapit kami sa inyong presensya, na ang pagsalita, ang pag-aaral namin ng inyong salita at ang pagpupuri namin sa inyo, God, ay maging sweet aroma to your holy throne, God, that you will accept our offering, the life we offered unto you, God. Accept it, O Holy Father. Let us be a pleasing aroma to you, God. Transform each and one of us through your holy word. Transform us through the power of your Holy Spirit to the one that is pleasing unto your. And let us only your word, God. Speak to us, O Holy Father, God. Speak to us, O Holy Jesus Christ. Speak to us, O Holy Spirit of God. Tulungan niyo nga po kami na maunawaan namin ang inyong mensahe at maisabuhay namin ito at maikalat po ang mabuting balita. All from you, God, only for glory. We praise and bless your word, God, from you and only for glory, God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thanks, God. Amen. So, kumusta po sa lahat? So,
God na muli po ay ginising tayo ni God. Kasi nga po, sabi nga huwag tayo magmamalaki na, bukas gigising ako. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Pero the moment na gumising po tayo, magpasalamat tayo kay God. It's more than enough po na magpasalamat tayo. Kasi binibigyan tayo ni God ng pag-asa. At ito pong buhay na binigay sa atin ni God ay may purpose. Kaya gamitin po natin for God. Kaya nga po yun po ang magiging topic natin sa ngayon. Okay, so nakasulat po dyan, the most precious gift, life. Okay? So ngayon po, kahit anong okasyon yan, lagi natin inaano yan na yung mga tao, kunya lalo na ngayon magpapasko, di ba? Uso sa atin, mga exchange gift kasi nakasanayan po natin. O kaya po, kahit sa mga mahal natin sa buhay, kakilala natin, maliit na simpleng regalo na alam natin magpapasaya sa kanila at nasisiyahan din po tayo na nagbibigay tayo. Pero sa totoo lang po, habang minumuni-muni ko, kung ano sabi ko yung mga, kunya po, may gusto akong regaluhan, iniisip ko, ano iririgalo ko? Tapos, sinong ririgaluhan ko? Magkano yung halaga, diba po pag exchange gift, ito yung presyo ha, ito yung ganito, para pare-pareho tayo. So marami po tayong kino-consider sa pagbibigay ng regalo. Ngayon po kailangan natin malaman, may magbigay man sa iyo ng regalo o wala. Kung may bibigyan ka man ng regalo o wala, may matanggap ka mang regalo o wala. One thing I know for sure, lahat po tayo may nagbigay sa atin ng most precious gift. At yun po ay ang buhay. Regardless kung ano man pong relihiyon ka, regardless kung sino ka man, humihinga ka po, buhay yan na binigay sa atin ng Diyos. Okay po? Tapos ngayon po, ang ating pag-aaralan po ay maiksi lang yun, pero marami tayong mga Bible books. Okay? So yung pinakano po natin is sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Sa Tagalog po, 2 Corinto chapter 9 verse 15. Ang salin po ng lahat ng babasahin ko ay ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Pero kung may mga Bible po kayo, mas mainam po na basahin nyo, galing sa Bible nyo po, sa inyong salin. Okay po? So lahat nga po tayo ay basahin natin, una sa English at tapos po ay sa Tagalog. Sabi po dito, Thanks be unto God for His unspeakable gift. Tagalog, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Amen. Pag sinabing hindi natin kayang ipaliwanag, ibig sabihin, walang word ka na masabi na ma-describe. Kasi kunyari, pag may nagbigay sa'yo ng gift, ay, ang mahal ng binigay niya sa akin gift, ang ganda. Ay, yung gift na binigay niya, nadi-describe natin. Pero yung kigad, ba't hindi natin ma-describe? Kasi sobrang ganda. So, ibig sabihin, hindi natin maarok. Okay? So, no one can fathom the knowledge of God. Hindi natin maarok kung paano natin sasabihin yung i-describe yung gift ni God. Kasi only God can give the gift. And that is life. Okay? And paano po niya binigay yun? Pag-aaralan po natin mamaya. Okay? So, sinabi dito, but may title doon is most precious gift. Pag ginamit natin ang most sa English nga po is superlative degree. Ibig sabihin pinaka. Sa Tagalog po ay pinaka. Wala nang lalagpas pa. Tapos sinabi doon precious. Pag sinabi natin precious, ang meaning po is of great value, not to be wasted or treated carelessly. Ibig sabihin, napakahalaga nun, hindi natin dapat sayangin, hindi natin ipapasawalang bahala. Kasi bilang mga tao po, minsan hindi natin, aminin natin o hindi, minsan kapag may nagbigay sa atin ng regalo, lalo na kapag bagay, time will come, gusto mo siya ngayon, time will come, napapansin mo, itinatabi mo na siya kasi may bago ka ng gamit na gano'n. Ultimo po sa cellphone, hindi tayo nagkaroon ng cellphone na yung forever na kasi nagpapalit. Okay? Sa mundo po kasi, everything is temporary. Pero yung kay God, yung binigay niyang gift, precious, huwag daw natin sayangin. Kailangan natin pahalagahan. Bakit? Kasi great value siya. Mamaya po malalaman natin kung bakit great value yung binigay ni God na gift. So una po is the gift which is life. Pag-aralan po natin kung nasaan po sa salita ng Diyos, kung saan yung sinasabing gift o ang buhay. Sa Romans chapter 6 verse 23, sa Tagalog po, Roma chapter 6 verse 23, pakibasa po Pastora Dipay. Roma chapter 6 verse 23, sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Praise God. So dito po na pinakita na dito yung life sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? Amen. So ibig sabihin pala, yung gift pala na yun, hindi pala natin basta-basta matatanggap yun kung wala si Jesus Christ. So sinabi ko po kanina, regardless of religion, kahit sino ka man, binigyan ka ng
gift of life. Totoo po yun. Lahat tayo na humihinga gift of life galing kay God. Pero yung sinasabi po dito na buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Christ, ibig sabihin, aside sa buhay dito sa mundo, merong eternal life na tinatawag. Ngayon po yung eternal life na yun ang tunay na buhay. Napakagandang buhay na kaya nga po indescribable. Hindi natin ma-describe kasi sobrang ganda po yun at hinanda na po yun sa atin sa kalangitan. At yun po, sino po ang makakakuha nun? Sinabi po may life, opo may life. But you have to claim that eternal life. Meaning to say po, binibigyan tayo ni God ng chance. Lahat po na nakakarinig nito, kahit po naniniwala po ako na darating talaga ang salita ng Diyos sa lahat. Ngunit, ang ano po is nasa desisyon ng tao. God has given each and one of us the wisdom. Okay? So yung wisdom po na yun is dapat gamitin natin yung karunungan, ang kaalaman na yun, para piliin ang tama. So God has given us the option. Pero may mga tao, kung malungkot man sabihin, may buhay sila pero hindi nila pinili ang kaloob ni God na buhay na walang hanggan. Malungkot po, pero mamaya po malalaman natin kung ano ang magiging purpose natin na nakakakilala kay God. Okay? So yung life na yon, ibig sabihin po kamatayan because of sin. Okay? Sino man po nagpapatuloy sa kasalanan ay may kahihinat na eternal death in hell. Ibig sabihin po kung naghihirap na dito sa mundo ang tao, zillion times. Ibig sabihin, hindi mo makibilang, hindi mo na mabibilang kung sobrang sakit. At malungkot pong isipin na may mga tao pong daranas nun sa mga taong magtatakwil kay Jesus Christ. Now po, bigyan natin, sabi nga, ibigyan tayo ni God ng wisdom, karunungan. Kung alam mo na ang kamatayan ay dahil sa kasalanan at maghihirap ka ng sobra-sobra, just imagine, kunyari, parang sinasaksak, kunya may sakit ka, di ba? Parang pinipilit kang saktan ng saktan paulit-ulit. Pero hindi ka mamatay, hindi ka makaalis. There is no exit na po kasi sa hell. Hindi ka na makaalis doon hindi ka na makahingi ng kapatawaran kasi it's the final judgment na. Pero yung mga taong tumanggap kay Jesus Christ, ibig sabihin forever, namumuhay sila ng walang sakit, namumuhay sila ng masagana, hindi ka na magtatrabaho, mamumuhay ka daw ng walang luha kasi papahirin ni God, napakasaya ng buhay. Ngayon po, sa binigyan natin ng karunungan ng ating Panginoon, let those who have ear, sabi nga hear what the Spirit of God says to the churches. So, ibig sabihin, kung sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, na ito ang pagpipiliin mo, ang sabi ni God, choose life. Okay? Choose eternal life. Kasi binigyan tayo ni God ng karunungan, uunawaan natin ang masama at ang mabuti. Piliin po natin ang mabuti, mamuhay na tanggapin natin si Jesus Christ sa buhay natin para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan na nirigalo at binigay sa ating God. Okay? So, libre po yun. So, next po is, so John chapter 4, verse 10 at verse 14, kay Sister Angel po. Babasa po. John Chapter 4, verse 10, verse tas jump 10. sa 14 po. Sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Verse 14. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. So, sabi yung buhay. Kanino galing yung buhay? Kay Jesus. Diba? Sinabi din mismo ni Jesus Christ na kung alam daw niya kung kanino siya humihingi ng tubig at yung tubig na yun ay nagbibigay buhay, hihingin daw ng babae. So parang tayo, bakit confident si Jesus Christ na hihingin? Kasi alam ni Jesus Christ na yung buhay na yun ay hahangarin ng lahat. So tayo po na nakakilala kay God, kaya nga po tayo nagpapatuloy sa paglilingkod kay God kasi hinahangad natin yung buhay na walang hanggan. Hinahangad natin yung buhay na sinasabi tubig, okay? Si Jesus Christ po is the living water. Okay? Living water kasi sino man pong tumanggap kay Jesus Christ, sinabi nga ni Jesus Christ, ay magbibigay siya ng bukal na buhay sa loob. Ibig sabihin man, sabi, sister, bakit naman yung mga lingkod ng Diyos? Bakit naman sila namatay? Okay, namatay man po sila sa katawang tao, buhay po sila. Okay, meron silang eternal life at nagdiriwang sila sa piling ng ating Diyos. Ganon din po
po tayo. Mahalaga po ang buhay natin sa mundo kasi gagamitin po ito ni God. Kaya pahalagahan po natin. Pero mas pahalagahan natin yung eternal life na hinagasabi ni God. Paano ko po mapapahalagahan yung eternal life? Magpatuloy po tayo sa saliksik, sa paglapit kay God. Kasi libre, kung tutusin po isipin mo, no? Sa lahat dito sa mundo, bago mo makuha ang reward, bago mo makuha ang trabaho, bago mo makuha ang salary mo, bago mo mapasagot kung sino man ang gusto mo, pinaghihirapan, di ba? Pero bakit yung kay Jesus Christ? Kung tutusin po, hindi natin yung paghihirapan eh. Kapag kasama natin ang banal na Espiritu, walang hiningi si God na amount. Wala si God na hiningi na, nak, dapat gawin mo to, dapat tumalon ka sa ganyan. Wala siyang hiningi. Ang sinabi lang ni God, tanggapin daw natin si Jesus Christ and we will have eternal life. Ganun lang po siya kasimple. At magiging madali siya sa mga taong ibubukas nila ang puso nila kay God. Meaning to say, kaya po nahihirapan ang iba sa pagtanggap ng eternal life, sa pagtanggap kay Jesus Christ, dahil may mga kasalanan na hindi nila ma-give up. Okay? Yung po yung nagpapahirap sa kanila. It's the sin of the flesh na, teka lang, may bisyo ako, ayokong tanggalin to. Now you have to choose. If you really want to have that eternal life, if you really love God, tatanggalin mo yung kasalanan na yun. Ganun mo dapat kamahal si God. So, imagine mo, no, tatanggalin ko lang pa yung kasalanan to. Pag tinanggal ko pala to, pinagsisihan ko to, at patuloy, ibig sabihin patuloy, hindi lang one time, ha? Patuloy ako maglilingkod kay God, matatanggap yung buhay na walang hanggan through Jesus Christ. Yes. And it is confirmed. Okay po? So, ibig sabihin, totoo yun. Lahat ng pinangako ni God is ibibigay at ibibigay niya. So, mahirap sa mundo kasi po may temptation. Pero ano po yung kailangan natin gawin para mapadali natin kunin yun? Pray to God our Father and for the Holy Spirit. Ibig sabihin po, pag sinamahan po tayo ng banal na Espiritu, pansinin nyo, yung mga kasalanan, parang ayaw mo siyang gawin. Pansinin nyo, pag nasa iyo ang banal na Espiritu, magsasalita ka ng mga galing kay God. Pansinin mo, kapag kasama mo ang banal na Espiritu, hindi ka basta-basta magagaling. Pansinin mo, kapag kasama mo ang banal na Espiritu, kahit sino nagkasala sa iyo, pinapatawad mo. Pansinin mo, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, you will love God above all and love your neighbor as yourself. At masusunod po natin ang inuutos ng God. Kaya po kailangan, pray, at Lord, bigay niyo po sa amin ang banal na Espiritu in Jesus' name. Okay? So next po is the giver of life. Okay? So, meron na yung regalo, ando na yung regalo. Ngayon, sino ang magbibigay? Our Lord God. Saan po nakasulat yon? Kay Pastora po, pabasa po ng Genesis chapter 1, verse 1 to 2 at jump po sa verse 26. Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Verse 2. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Verse 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Amen. Praise God. Okay? Ang paglikha. Okay? So, yung buhay na yun, ang lumikha si God. Amen. Okay? So, ibig sabihin, yung nagbigay ng regalo, siya rin yung lumikha. Ganun ka makapangyarihan at ganun kadakila ang ating Panginoon. Amen. Okay, sabi, sister, asa mo napatunayan? Okay, lahat po na nakasulat sa salita ng Diyos ay totoo. At nagpapatotoo po ako na totoo po siya. Okay, pag tinanggap po natin si God, dun mangungusap sa atin ng banal na Espiritu at patutunayan ng ating Panginoon na lahat ay totoo sa kanyang salita. Sabi sa paglikha, noon daw, nung nilikha ni God yung mundo, madilim yung mundo. Bakit madilim yung mundo, sister? Kasi po, nabalot siya ng kasalanan. Kasi by that time po, di ba, kunyari, di ba? Imagine natin ha, so heaven, napakaganda ng heaven. Tapos yung kalaban, okay, si Satanas, okay? Siya is rebelled angel, okay? Dahil sa inggit, sa selos, sa galit, sa puot, sa kasalanan na pumasok sa kanya, nagkaroon po ng war sa heaven, nagkaroon ng rebellion. Ngayon po, is tinapon siya sa mundo. Kasi ang heaven, napakaganda, banal na tahanan na kaharian ng Diyos, hindi po maaaring magkaroon ng kadiliman. Kaya kailangan itapon si Satanas ang mga kampo niya sa mundo. Kaya nagkaroon ng kadiliman ang mundo. Okay? So, ibig sabihin, bago pa man pumunta ang mga tao, madilim ang mundo dahil nandoon na ang kasalanan. Okay? So, sabi, madumi, puro kadiliman. Tapos, sino gumawa ng paraan para maging maayos yun? Si God. Ganun tayo kamahalaga. Just imagine, ang bait-bait talaga ni Lord na
bago kanya ilikha, nire-ready ni God na ayoko yung anak ko manirahan sa dilim. Ayoko yung anak ko na wala siya nito, kaya nilikha niya lahat bago tayo. Ganun niya tayo kamahal. Tapos ang sabi doon, no, at ang Espiritu ng Diyos, okay, si God the Father, imagine na, tapos yung Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig na madilim at madumi, okay, dahil sa kasalanan o kadiliman. So, nag-hover daw yung Holy Spirit. And when the Holy Spirit hover, the Holy Spirit gives life. So, yung mundong madilim, nagkaroon ngayon ng liwanag. Why? Because God speak the word. Okay? Sinabi nga sa minsan, and God said. When you said, ibig sabihin, naglalabas ka ng salita. Ngayon po, pag-aaralan natin kung sino yung salita na yon. So, ando si God the Father, ando yung Holy Spirit, inaayos nila yung mundo. Binibigyan nila ng kagandahan ng mundo para i-prepare, para kanino? Sa verse 26, para sa mga taong lilikhain niya. Meaning to say, ang mundo nagkabuhay dahil kay God. Ang tao, nilikha ni God. May sinabi ba ditong relihiyon, estado, o gender? Wala. Ibig sabihin, kung tao ka, ano ka man, nasa mundo ka, lahat sa buong universe, nilikha ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Simula-simula pa, mahal ka ng Diyos. Kung sino man po dito na nakakarinig man po, hindi man po kayo pa nakakakilala na ganap sa Diyos, gusto ko lang pong sabihin na mahal ka ng Diyos. The very reason na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa inyo. Okay, the very reason na, bakit kaya sister, may lakad ako, bigla ko ng padaan, napanood ko to, dahil mahal ka po ng Diyos. Mahal po tayo lahat ng Diyos. Po. So sabi, binigyan tayo ni God ng buhay. So the giver of life is God, our Lord God and our Creator. Ngayon po, si Sister Angel, pabasa po sa John chapter 1, verse 1, verse 14 to 17. John chapter 1 verse 1. Verse 1, tapos jump tayo sa 14 and 17. Nang pasimula naroon ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay sa Diyos. Verse 14, nagkatawang tao ang salita at nabuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Verse 17, ibinigay ng ating Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang biyaya ay katotohanan ay napapa sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay, amen. So sa Genesis, sa nagkikreate, sinabi, ando si God the Father, and God said a word. God said. So may lumabas sa kanyang salita. Tapos yung Holy Spirit nandun. At sabi, sino yung salita? Si Jesus Christ. So meaning to say, during the creation pa lang, Jesus Christ exists. So Jesus Christ po, bago pa man ang lahat, nasa langit na siya. Hari na siya. Diyos na siya. Anak po siya ng Diyos. Okay po? Amen. Pero sinabi dito, nang pasimula. Okay? Ibig sabihin, in the beginning. During the creation, Genesis pa lang, Jesus Christ exists na. Okay? Bakit? Dahil Diyos siya. Ang sabi, tinawag na salita, tapos kasama siya ng Diyos. Bakit kasama siya ng Diyos? Kasi anak si Jesus Christ ng God. Okay? So, nandun na siya sa kaharian niya. Tapos sabi, at ang salita ay Diyos. The Word na sinasabi natin si Jesus Christ ay Diyos. Kaya po kung sino po nagtatanong, nasan daw sa salita ng Diyos na nagsasabi Jesus Christ is God? Ito po yun. Okay? Sinasabi na ang salita which pertains to Jesus Christ is God, napakalinaw po. Jesus Christ is God. Okay pa? So, sinabi doon sa verse 14, nagkatawang tao. Anong patutuo mo, sister, na si Jesus Christ ngayon sinasabi? Si Jesus Christ is 100% God na bumaba sa lupa. Okay? Nagkatawang tao, ipinadala siya sa sinapupunan ni Maria, okay, o ni Mary. Kaya nga po sinabi huwag tayong magdasal kay Mary. Okay? So, sa mga Pasko po, minsan, hindi naman sa makikita natin, imbis na ang natin is si Jesus Christ is minsan napupunta sa santo, sa ibang tao. Okay, hindi rin po matutuwa si Maria o si Mary na makita nagdadasal kayo sa kanya. Bakit? Dahil alam niya po sa sarili niya na hindi po siya Diyos. Ginamit po siya ng Diyos para iluwal sa mundo ang anak ng Diyos. Okay ba? Si Jesus Christ po ang God. Kaya po tayo po, nagre-respeto po tayo kay Maria, pero hindi tayo mananalangin sa kanya. Ang dadalanginan lang natin, ang sasambahin lang natin ay ang tunay na Diyos. Okay, ang ating Diyos Ama, Jesus Christ and Holy Spirit.
So, nagsabi dito, nagkatawang tao, yung salita, si Jesus Christ. So, nung nandito si Jesus Christ, nagkatawang tao siya. Bakit? Kasi kailangan makita ng mundo na may Diyos. Hindi kasi malalaman ng tao na may Diyos, walang mag-fulfill ng prophecy kung hindi nila nakikita sa kanilang mata. Kaya nag-decide si God, ibigay ang kanyang anak. At si Jesus Christ, voluntarily niyang ibinigay ang buhay niya. Bakit? Because of love. Ganun niya tayo kamahal. So, ibig sabihin, sinakripisyo niya ang buhay niya, pumunta siya dito sa mundo, nakasama siya, nakita ang kadakilaan niya. Kasi nung si Jesus Christ nasa mundo, napakaraming miracles ang ginawa niya. Bakit sabi, may nagtanong sa akin, bakit may mga time na itong edad ni Jesus Christ hindi mention? Bakit? May nasusulat din po sa salita ng Diyos na kung isusulat daw every detail o lahat ng ginawa ni Jesus Christ, not even this world can even contain it. Ibig sabihin, just imagine, kung isusulat nila bawat ginawa ni Jesus Christ, yung ibig sabihin yung mga Bible na yon, yung buong mundo, hindi daw makukunti. Ibig sabihin, ganun kadami. Ngayon, imaginein mo, kung ganun karami, isusulat lahat, ikaw po na nagtatanong kung bakit hindi sinulat. Kung bibigyan ka ng tsansa na yung buong mundo, pinuno ng libro ng kasulatan ni God, babasahin mo ba? Maaring hindi po. Kasi hindi natin makakaya. Pero pinasimplify ni God para makarating sa atin. Pero bakit nauunawaan natin? Kasi andun yung banal na Espiritu. Na kahit hindi man tayo nandoon sa mga panahon na yon, bakit nauunawaan natin? Kasi it's the Holy Spirit interpreting the Word of God. Kapag nasa puso natin si God, para tayong kinukwentuhan ni God, dinanak, ito yung nangyari, ganun. Kaya napakasarap po na tayo, magbulay-bulay tayo ng salita ni God at isa puso natin si God. Parang doon mo makikita na lagi kang may kasama. Totoo po yun, kasama natin ang ating Panginoon. Okay? So sabi po dito na push siya ng biyaya. Kasi even when Jesus Christ is here, push po siya ng banal na Espiritu. Hindi siya nagde-decide on his own, even alam niya na Diyos siya. Lagi siyang pinapakita niya sa mga disipulo niya na nananalangin siya. Because he want to show dun sa mga disipulo niya na dependent siya kay God. Ganon din po tayo. Kaya siya pinakita ni God in the flesh para maging role model siya sa kanyang mga alagad. Kaya po tayo, kung meron man po tayong kailangan gawing role model, huwag po natin gawing role model yung tao, yung mga santo, dahil hindi po nila matutumbasan ang pagiging banal ni Jesus Christ. Ang sabi nga sa salita, let us focusing unto Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Okay, wala po sinabi sa salita doon na mag-focus ka sa taong ito o sa ganitong bagay. Unto Jesus Christ. Okay? Let be Jesus Christ be our role model sa gagawin natin. Be Christ-like nga po. Sabi dito ay, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautos sa pamagitan ng Moses. Ito na ha. So, sino daw yung liwanag? Sino yung salita? Sino yun? Sabi sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Okay? So, nagpapatunay na ang Word of God, ang salita ng Diyos, ang Diyos ay si Jesus Christ. Siya po na Misaya, anak ng Diyos, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak para bigyan ng buhay ang bawat isa sa atin. Okay? Amen. So, praise be to God po. So, next po is kay Pastora po, pabasa po ng John chapter 16 verse 19. Jump po tayo sa 23. John chapter 16 verse 19. Alam ni Jesus na gusto sana nilang magtanong, kaya sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo tungkol sa sinabi ko na sandaling panahon na lang at hindi nyo na ako makikita? At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita nyo akong muli? 23. Sa araw na iyon, hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyong totoo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Amen. Praise God. So, pag-topic natin, di ba, the giver, sino daw yung magbibigay? Ang Diyos Ama. Tapos sabi, paano natin mahihingi yun? Anong sinabi ni Jesus Christ? Sa pangalan niya. Amen. Wala nang ibang pangalan. Kaya po, hindi naman sa panahon, respeto po sa lahat, pero wag po tayo manalangin sa mga santo o sa mga Diyos-Diyosan para hingin ang isang bagay. Hindi nila po tayo maririnig dahil hindi sila Diyos. At kasalanan po yun. Ano pong kasalanan yun? Because God is a jealous, holy jealousy of God. Bakit? Kasi si God yung naglikha sa atin. Siya yung tunay nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung tunay na Ama natin. Kaya ang gusto po ni God, lumapit tayo sa Kanya. Okay? At wala na pong ibang pangalan. Kaya po pa nagpipray lagi, Father God, bless mo po ako ng good health.
Father God, tulungan niyo po ang pamilya ko. Father God, kailangan ko po nito, ibigay niyo po sa akin. At hinihingi ko po ito sa pangalan ng inyong anak na si Yesu Cristo. Amen. Kasi yun po ang nasasabi. Kapag ano po yung sinabi ni God, God will fulfill it. Bakit? Totoo si God. Never siyang, wala sa kanyang kadiliman, walang kasinungalingan. Kaya paniwalaan natin. At sabi nga, if we have faith, and we believe, whatever we ask for in prayer, receive and you will receive it. Kasi kaya ni God eh. Ang gusto lang ni God is yung kusang loob at yung puso natin na lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus Cristo. Okay pa? So next po, sabi dito, the cost. So pag magbibigay ng regalo, merong halaga yan. At yung cost para magkaroon po tayo ng buhay, Jesus' blood. Precious blood. Kaya naging precious siya because it's precious blood of Jesus. At makikita po natin yun sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Kay Sister Angel po, pabasa. Verse 19, hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu na sa inyo at tinatanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon ang katawan ninyo'y hindi sa inyo kundi sa Diyos. Amen. Verse 20 po. Verse 20, dahil tinubos tayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Amen. The cost. Yung sa cost ng buhay, gift na binigay ni God, hiningi ba sa atin si God? Wala. Siya yung kusang nagbigay at nagbayad. Tapos sinabi, napakalaking halaga. Bakit, sister, napakalaking halaga? Just imagine, yung pinako sa krus, yung dugo na tumulo sa krus, dugo ng Diyos. Dugo ng hari ng mga hari, sinasamba sa langit, inoffer niya yung blood niya for you and me. Para maligtas tayo sa kasalanan, na para balang araw, sa pagtulo ng dugo na yon, balang araw, yung mga tao, malalaman nila ang kasalanan, tatalikuran nila ang kasalanan, lalapit sila doon sa tumulo ng dugo na yun ni Jesus Christ, kay Jesus Christ, magkakaroon sila ng pagkakilanlan sa Diyos dahil sa dugo na yun, nagkaroon po tayo ng eternal life. Dahil nakakilala tayo na may Diyos. Bakit? Kasi hindi lang natapos yun sa pagtulo ng dugo eh. God has fulfilled what has been prophesied. Meaning to say, yung hinihintay nila Moses, nila Abraham, na mga tao na sinasabing Messiah na magliligtas sa mundo, napatunayan at na-conquer ni Jesus Christ. Napatunayan yan because after 3 days on the death on the cross, Jesus Christ has resurrected. Buhay po si Jesus Christ. And nasaan na si Jesus Christ? Jesus Christ has ascended into heaven, resurrected, and now at the right hand throne of God. Naku sister, iniwan tayo ni Jesus Christ, napakalayo. Tandaan nyo, before Jesus Christ goes into heaven, He have given us the Holy Spirit na kasama natin kahit anong oras at kahit kailan. Ganun tayo kamahalaga. Just imagine, nagbigay siya ng gift, nagbigay ulit siya ng gift. Binigay niya si Jesus Christ, binigay niya din ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan ni God. Amen. Ganun tayo kamahalaga. Kaya kung minsan natin sa panahon ngayon, ang lungkot, kasi sa totoo lang po, minsan isipin natin, yun nga sinasabi ko eh, minsan pa nakakarinig ako ng Christmas, panalungkot ako kasi hindi tayo makauwi. Tapos biglang iano sa akin ng Holy Spirit, it's all about Jesus. Sabi ko, oo nga no, sabi ko, hindi pala ako dapat malungkot. Kasi the very reason kung bakit may Pasko, kung bakit ako buhay, is all about Jesus Christ. Amen. At kahit nasa ang sitwasyon man ako sa mundo, kahit sino man po sa atin, nasaan ka man, nakauwi ka man, hindi ka man nakauwi, kasama mo ang mahal mo sa buhay, tandaan mo may tunay na nagmamahal sino nasa puso mo. Kasama mo siya gabi, araw, na lagi na kapag tumawag ka, nandiyan sa sayo. At mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Kaya po, may reason para maging maligaya because of Jesus Christ. Okay? So, sabi po dito, ang katawan natin ay banal na templo ng banal na Espiritu. So, meaning to say po, pahalagahan natin yung katawan natin. Okay? Kasi po, bilang lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Dati kasi hindi ako masyado health conscious. Kaya na ganito, kaya na. Tapos, hanggang nag-suffer ako sa health ko. But, realize sa akin ni God na mahalaga pala yung buhay. Sabi ko nung dati, kapag na ako, sabi ko, Lord, kunin mo na ako, Lord. Ayoko dito sa mundo, malungkot, ganyan, ganyan. Tapos na-realize ko, kung kinuha kaya ako ni God noon, saan ako pupunta? Kasi kung totoosin po, by that time, alam ko ang salita ng Diyos, pero hindi siya ganun nag-sink in. Kasi kung talagang nag-sink in sa akin ang salita ng Diyos,
hindi ko gugustuhin pumunta sa piling ng Diyos nang hindi ako nag-share sa ibang tao. Kasi yun yung purpose ng buhay. So sa bawat isa po sa atin, kung sino mang gustong mag-give up sa buhay niya, sino man nawawala na ng pag-asa sa buhay niya, nalulungkutan ka sa mundo, pahalagahan mo ang buhay na binigay sa inyo Diyos. Kasi may purpose ka po kung bakit huminga ka pa. Huwag mong tapusin ang binigay sa iyo ni God. Only God has the authority to take life. Because, bakit? Sinabi nga doon the giver of life is God. Okay po? So kung gumising ka, humihinga ka, praise God. May purpose ka sa buhay mo. Okay? At malalagpasan po natin ang hirap sa mundo basta mag-focus unto Jesus. So, nasabi nga po dito, pahalaga natin buhay. So, ibig sabihin, sa kinakain natin, huwag tayong magbisyo, huwag natin saktan ang sarili natin, kahit din po sa ibang tao. Okay? Sabi nga, kapag mahal natin sarili natin, mahal din natin ang kapwa natin. Okay? So, ibig sabihin, kung paano natin itatrato ang sarili natin, itrato rin po natin na maayos ang ibang tao. Okay? So, next is, sabi, pahalaga natin, bakit? Yung katawan daw natin ay templo ng banal na espiritu. Pag sinabing banal, napakalinis niya. So, ibig sabihin, hindi pala natin pwede ilagay ang banal na espiritu sa isang maduming sisidlan. So, ibig sabihin, para pumasok sa katawan natin ang banal na espiritu, dapat malinis, dapat may kabanalan. Sis, paano yun? Ang hirap noon. Kaya ni God. Basta, maging desire din ng puso mo. Sabi nga, panamanalangin tayo, God, let my desire be in line with your desire. Kasi desire ni God yun, gusto kitang maging malinis. Gusto kitang maging banal dahil gusto kitang makapiling forever. Ngayon po, kung alam natin yun ang gusto ni God, i-inline natin yun. Paano? Day and night, meditate God's Word. Manalangin, communicate with God every day of our lives unceasingly. Be thankful to God kung ano man po. Focus unto Jesus. Ang ganda po ng buhay. Okay pa? So, hindi man tayo maganda ang buhay sa mundo. Okay? Tandaan natin, napakaganda ng buhay na hinaharap natin. Okay pa? So, dumadaan na naman tayo dito sa lupa. Okay? At magpagamit po tayo habang dumaraan tayo sa lupa. Next, sabi po dito ay, okay, so tinubos tayo ng napakahalagang halaga. Kaya pahalagahan natin ang buhay natin. Because Jesus' blood has been given, okay, para po matubos tayo sa kasalanan. So, repent and sin no more. Napaka-faithful ni God. Sino man pong nakasala na lumapit sa Diyos Ama ay patatawarin niya. At kapag tayo po ay humingi ng kapatawaran, let us sin no more. Huwag na po tayo magkasala. Kaya naman po basta kasama natin ba ng Espiritu. Okay pa? So, next is the receiver. So, meron ng gift, meron ng life. May nagbigay na si God. Sino nang tatanggap ng regalo? As tayo po. Okay? So, Sister Tinti. Pabasa po sa Colossians chapter 1, verse 15 to 16. Ang kadakilaan ni Kristo, verse 15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong nakahari at ng namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Amen. So, napakalinaw, no? So, yung receiver, kung tutuusin pala, si Jesus Christ. Lahat pala sa mundo, lahat pala na nilikha ni God is para kay Jesus Christ. Sister, paano naging receiver is us? Babasahin po natin yung mamaya. Okay, so tandaan natin na lahat ng nilikha ni God ay para sa kanyang anak. Because Jesus Christ is the Son of the King, the Son of God. Kaya nilikha lahat para kay Jesus Christ. Kaya may karapatan si Jesus Christ sa atin. Kasi tayo po ay nilikha para kay Jesus Christ. At makapangyarihan siya. Bakit? Because Jesus Christ is God. Okay, kung para kay Jesus Christ ang lahat, paano napunta sa atin ang gift? Pabasa po, Pastora, sa John chapter 10, verse 7 to 10. Okay, John chapter 10, verse 7. Si Jesus ang mabuting pastor. Kaya muling sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Verse 8. May mga tagapagturo na nauna sa akin, na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. 9. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Verse 10.
Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Amen. Praise God. So, kaya napunta sa atin yung gift because Jesus Christ. Si Jesus Christ, dumating daw siya para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung binigay sa kanya ng kanyang ama, binigay niya sa atin. Ganun tayo. Kaya huwag po natin saktan si Jesus Christ. Napaka-banal, napaka-mapagmahal po ng ating Panginoon. Amen. Diba? So, sinabi dito po, sinabi ni Jesus Christ, diba? Sinasabi niya totoo. Dahil katotohanan po lahat ng sinasabi ni Jesus Christ. Sabi niya, yung mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga dulisan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng aking mga tupa. So, ibig sabihin, yung mga temptation, mga kasalanan, kapag mayroon lumapit sa atin, nagyaya, sis, brother, try mo to. Pero alam natin kasalanan. Kapag tayo ay talagang kay Jesus Christ, hindi natin pakikinggan ang temptation. Kaya hindi sila makakapasok sa atin. Bakit? Kasi nasa puso mo si Jesus Christ eh. Nire-rebuke siya. Kasi hindi pwedeng pumasok ang kadiliman sa kaliwanagan. So, ibig sabihin, kaya nga po lagi natin, Jesus Christ, manahan ka sa puso ko. Ibig sabihin, Lord, huwag mo ko iwan. Forever ka na po nasa puso ko. Para kahit anong temptation na lalapit sa akin, hindi ko lalapitan. Hindi ko tatanggapin kasi nasa puso kita. At paano natin mapapasa sa puso natin si Jesus Christ lagi para hindi siya umalis? Meditate God's Word day and night. Okay? Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Dahil hindi natin malalaman kung ano ang tama at mali, not unless we hear or we see the Word of God. Okay? So, parang sabi nga po, it's through the hearing of the Word of God and pagbasa. So, ibig sabihin, napakahalaga pala talaga na pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos at kasama natin ang banal na Espiritu kasi doon po sasabihin sa atin ni God na, ayoko nito. Nak, kasalanan to, huwag mo gawin. Nak, mapapahamak ka. Nak, ito ang gusto ko. Nak, bibigyan ka ng buhay nito. So just imagine kung gaano tayo kamahal ni God, no? Talagang ginaguide niya tayo. Hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya po sinabi ni Jesus Christ na hindi daw nakikinig sa mga magnanakaw o sa kadiliman ang kanyang mga anak. So ibig sabihin, kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, pag dumating ang kasalanan, temptation, rebuke it in the mighty name of Jesus. Huwag po tayong pumatol sa kasalanan. Ay, magpatuloy tayo kay God. Bakit? Napakaganda ng buhay na ibibigay ni God. Bakit? Kasi yung temptation, yung kadiliman, anong purpose niya? Sabi sa hulihan, para daw pumatay, wasakin, nakawin. Kasi galit siya. Kasi ayaw ng kadiliman, Satanas, na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao. Ayaw niya yun eh. Naiinggit siya. Kaya kailangan niyang wasakin. Kaya po, sabi, pasama ng pasama ang mundo. Huwag po tayo magtaka. Time will come, sasama at sasama ang mundo. Kasi para siya nakikipagkarera. The more dumadami ang kaliwanagan, gusto niya dumami rin ang kadiliman. Bakit? Kasi ayaw niya nga eh. Gusto niyang wasakin. Gusto niya sirain ang buhay ng mga tao sa pamagitan ng kasalanan. Ngayon po, na nandito na ang kaliwanagan, which is Jesus Christ, alam na natin through the Word of God, let the holy light of Jesus Christ spread to the earth kasi nanaignig. Victorious na po ang kaliwanagan. Kaya huwag ka matakot, hala, darating daw ang kadiliman. Sino man pong na kay Jesus Christ is victorious. Ibig sabihin po, huwag tayong matakot kasi mas makapangyarihan ang nasa atin, ang Diyos natin, kaysa sa nasa mundo. So, in the name of Jesus, pwede po tayong we can trample any snakes, mga anumang pong kasalanan, anumang pong karamdaman in the powerful name of Jesus. And the word or name of Jesus will have its power when you say it with faith, may pananampalataya. And when you say it with a clean heart. Hindi mo pwedeng gamitin ang salita ng Diyos, nagre-review ka ng kasalanan, pero ikaw mismo ang gumagawa ng kasalanan. Hindi po. Dahil ang tao na nasa Diyos, galit din sa kasalanan. Diba? So, ibig sabihin, si Jesus Christ, binigay niya sa atin ang gift of life. Kaya yung buhay na meron po tayo, pahalagahan natin at mamuhay tayo ng may kabanalan dahil napakaganda ng buhay na hinanda sa atin ng ating Panginoon. Diba? So, next dito po is the purpose. Okay? So, sabi dito, the purpose ng gift. So, kung minsan paribigay tayo ng gift, gusto natin yung magagamit siya. Gusto natin na mapapakinabangan siya, di ba? So, si God, may purpose din siya. Kung bakit niya binigay yung gift of life. And that is to live and declare God's glory.
So, ibig sabihin, gusto ni God na mabuhay tayo. Kung sino man po may mga karamdaman, humingi kayo kay God ng kagalingan. Dahil gusto ni God na mabuhay ka. Gusto ni God na mag-survive ka. Gusto ni God na magamit ka pa for God's glory. Amen. Sister, talagang, ba't si pastor, magagamit pa siya, ba't nawala na siya? Tapos na ang paglilingkod niya sa Diyos. God has His own purpose and timing. What I mean here is the moment na gumising ka na may hininga ka, may purpose ka. Amen. Pahalagahan mo yung bawat hininga na lumalabas sa'yo na makapag-share ka ng word of God kasi you never know kung anong darating bukas. Na sana man sa pagdating ng panahon na kukunin na tayo ni God, nagawa natin kung ano yung para kay God, para confident ka na, Lord, sasama ako sa'yo. Lord, masarap ang buhay ko. Lord, confident ako na makikita ko yung mahal ko sa buhay, sa langit, magiging maganda rin ang buhay nila kasi nasharean ko sila eh. Kasi nung nabubuhay ako sa mundo, sinirang ko sila ng pagmamahal ni Lord. Tumanggap din sila, Lord. Yung mga kaibigan ko, best friend ko, Lord, nagkasalaman sila, sinirang ko sila, humingi silang kapatawaran. Ngayon, Lord, naglilingkod na rin siya sa inyo, Lord. Tanggapin mo na ang reward galing kay God. Okay po? So, napakasarap po mabuhay. Kaya po nung nakilala ko si God, yung tunay na pagkakakilala kay God, nung nagkaroon na ng bunga, pamamagitan ng banal na spirito yung life, alam mo, totoo lang, gusto kong mabuhay. Like kasi sinasabi yung kay Lord, Lord, I want to live because I want to live for you. Nagkaroon po ng purpose yung buhay ko. Na hindi ko na siya sinasabi na, Lord, kunin mo na ako, ayoko dito. Hindi. Ang like ko na sinasabi, Lord, if it's thy will be done, help me to live more for your glory. Kasi gusto ko pa pong ma-share yung kamag-anak ko, kapamilya ko. Lord, kasi nagkaroon ka na ng pagmamahal. Ibig sabihin po pala, ang tao na may pagmamahal, gusto mong mabuhay. Pagmamahal sa Diyos na gusto mong mapaglingkuran siya. Pagmamahal sa kapwa mo dahil gusto mong maligtas din sila. Kaya po tayo pahalagaan natin ang buhay at gamitin natin yung para kay God. So, saan po sinasabi yung purpose natin? Pabasa po, Tintin. Psalms chapter 118 verse 17. Verse 17, hindi ako mamamatay, sa halip ay mabubuhay at isaysay ko ang mga ginawa ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga po, minsan kapag masama rin pakiramdam ko, like sinasabi yun, for I shall not die but live and declare the works of the Lord. So, sino man po sa atin dito na may pinanghihinaan ka ng loob, o parang gusto wala ng pag-asa, declare mo po ito sa buhay mo, I shall live and declare the works of the Lord. Ibig sabihin na nagkaroon ka rin ng purpose sa buhay mo na, Lord, gusto ko mabuhay. Pero yung purpose mo kung bakit mabuhay, hindi magpayaman, hindi para angkinin ang mundo. Ang purpose mo ngayon ay para bigyan ng kaluguran ang Diyos, para ipakita sa buong mundo, para ipatotoo na buhay ang Diyos. Para makita ng tao na may pag-asa. Ibig sabihin, hindi na tayo naging makasarili. Hindi na natin siniisip yung sarili natin. Mas inisip na natin kung ano yung para kay God at ano yung para sa iba. Kasi tayo, alam na natin na naligtas na tayo. Praise be to God. Ngayon po, na naligtas na tayo, huwag po tayo maging selfish. I-share natin yung kaligtasan na binigay sa atin ni God. Okay? Amen. So, next po is kay Pastora po. So, 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Okay, unang Pedro chapter 4 verse 10. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Verse 11. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa Kanya ng Diyos, upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Hesukristo. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. Amen. So, yung sabi nga kaloob sa sa English is the gifts. Okay? The gifts of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, aside sa buhay, may additional pang gift. Panagbigay si God ng gift package. Ang daming laman na kabutihan nun. Kaya tanggapin po natin. I-claim na lang natin yun eh. I-claim natin yung gift of God through Jesus Christ. Okay pa? So, doon sa nakapaloob na buhay na binigay sa atin ni God, ang mga tunay na tumanggap kay God, ang mga tunay na naglilingkod at nagmumuhay sa kalooban ng Diyos, ay bibigyan niya pa ng karagdagang kaloob. At yun po ay yung mga kaloob na bigay ng banal na Espiritu na gagamitin natin para sa kapurihan ni God. Okay? So, kung mapapansin po natin ito, lagi sinasabi doon, kapag binigyan tayo ni God ng kaloob, it is to be used for God's glory. So, hindi doon sinabi ni God, para nak, magpabayad ka, para nak, yumaman ka, hindi niya sinabi. Kasi alam ni God,
na ang lahat ng nasa mundo ay mawawala. Pero alam kasi ni God na kapag ginawa mo to para sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi yun mawawala. Okay pa? So, lagi po natin sundin ko ano man po, pray natin yung kay God na Lord, gusto kita mapaglingkuran, Lord. Lord, as you will, Lord. Bless mo po ako ng fruits of the Holy Spirit. Bless mo po ako, Panginoon, ko ng gift of the Holy Spirit. Lord, tulungan niyo po ako na magamit ko para sa inyong kalwalhatian. And we step out of faith. Ibig sabihin, if we pray, tapos hindi ka naman nag-preach, sayang naman po. Okay? So, ibig sabihin, may action po yung pananampalataya natin. Kung nananampalataya tayo, nabibigyan tayo ni God ng kaloob para sa Kanya, lakaran din po natin. Okay? So, let's preach. Let's share the word of God. Whatever means, as long as naging desire mo para sa kaluguran ni God, do it for God's glory. Okay pa? Amen. So, next po is Sister Angel. Pabasa po sa Matthew chapter 10, verse 5 to 8. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Verse 5, sinugo ni Jesus ang 12 tagasunod niya at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hindi Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Verse 6, sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga nawawalang lupa. Amen. Okay po. Continue po tayo sa 7 and 8. Verse 7, ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Verse 8, paggalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, paggalingin ang mga may malubhang sakit sa balat, para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Po, last po. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Amen. So, yung gift na binigay sa atin, may additional gift, di ba? Gifts of the Holy Spirit. Ngayon, may additional gifts na naman dun sa buhay na binigay sa atin ni God, power. So, God has given us the power through the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Para po magamit, para ma-share natin ang kagalingan in Jesus' name, para ma-share natin ang kaligtasan in Jesus' name, para ma-share natin ang magandang buhay in Jesus' name, para po yung mga tao rin po ay maligtas, para magkaroon din po sila ng buhay na walang hanggan through Jesus Christ. At sabi, tinanggap nyo ang kapangyarihan nito ng walang bayad, kasi di ba po yung cost, bayad na yun eh, so wala tayong dapat singilin. Binayaran na ni God through the holy blood of His Son Jesus Christ, bayad na lahat. So, ang paglilingkod po sa Diyos ay kusang loob natin gagawin. Hindi tayo nag-e-expect na kailangan pag naglingkod siguro ako, yayaman ako kasi ang dami ko makukuha ganyan. O po yun ang tinan natin kasi hindi po nakakalugod sa Diyos. Kaya po tayo naglilingkod dahil gusto natin bigyan ng kaluguran si God. Kaya tayo naglilingkod dahil mahal na mahal natin si God. Kaya tayo naglilingkod dahil gusto natin maligtas ang mga taong mahal din natin dahil mahal din siya. Okay po? So, kaya po, libre tayo maglingkod sa Diyos, libre po natin ibigay ang pagmamahal at pag-share ng Word of God. Next po sa conclusion, okay? Our Lord God gave us life through Jesus Christ. So si God nagbigay sa atin ng buhay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Next, let us live to declare the great love and goodness of our Lord. Ang purpose natin sa gift na yon, mamuhay tayo at i-declare, ipamahagi natin ang dakilang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon. Tapos last, let us give all the glory to God, our Father, and Lord Jesus Christ and Holy Spirit. Sa lahat ng gagawa natin, bigyan po natin ng kapurihan, ibigalik natin lahat ng kapurihan sa Diyos. At sa last po na Bible verse, basahin po natin lahat sabay-sabay. Sa Ephesians chapter 2 verse 1, jump tayo sa 4 to 10. Lahat nga po tayo. Binuhay kayo kasama ni Kristo. Verse 1, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway nyo at mga kasalanan. Verse 4 hanggang 10. Ngunit napaka-maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos.
At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa verse 8 hanggang 10 po, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. At last po, tayo pong lahat, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaganan ng Diyos na gawin natin. Amen. Praise God. At tayo nga po ay manalangin at mamaya po pagkatapos ng panalangin ay kantahin po natin yung kantang We Are The Reason. Okay, let's sing that song from our heart, a song to God. Okay po, tayo nga po ay manalangin. Abba Father, we worship and we adore you. Maraming salamat po sa buhay, sa regalo na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po na ginawa niyo pong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong anak sa Jesus Kristo. Abba Father, we worship and we adore you. At tinatanggap po namin, paulit-ulit namin sasangbihin, tinatanggap namin ang inyong anak na si Jesus Kristo bilang aming tunay na Diyos at aming Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala kami na binuhay niyo po si Jesus Kristo upang iligtas kami. We worship and we adore you, Father God. At maraming salamat po, O Banal na Espiritu, sa pagsama niyo sa inyong salita. Ubababa sa tatasika ikarababaka. Nawa po, Panginoon ko, ang inyong mga salita ay mamunga sa aming mga puso at kaluluwa at katawan. Magbibigay ng buhay at kaligayahan sa aming puso. Magbibigay ng kalakasan sa aming katawan at kagalingan sa anumang karamdaman. Magbibigay ng kalinisan sa aming puso na manahan po ang inyong kaliwanagan sa amin. Abba Father, ino-offer po namin ang buhay na ibinigay niyo sa amin. Use it for your glory, God. Bora bababasa tatashika ikaramama aka ikasayaradaka. Bless mo nga po kami ng karunungan ng banal na Espiritu na gagaling sa inyo. Maunawaan namin ang inyong salita at ma-share namin yun sa buong mundo, Panginoon ko. Samahan niyo po kami sa every time na pag-share namin, God. Takluban niyo kami na hindi kami makikita ng mga tao at ng mundo. Ngunit makikita namin ang dakila niyong pagmamahal at kadakilaan na lahat po kami ay sasamba at magbibigay ng kapurihan sa inyo. We praise and aura basatata sika siyaradaka. Thank you, O Holy Jesus Christ, for your precious blood. With your precious blood, we are cleansed and we are forgiven. Forgive us from all our sins and help us sin no more. Help us, God, to live from you and only for your glory. Ikaw na po ang bahala at nagtitiwala po kami sa dakila niyong pagmamahal at kapangyarihan na kami po ay mabubuhay ng walang hanggan, naglilingkod sa inyo ng masagana at maayos. Ganun din po ang aming pamilya at mga mahal namin sa buhay by the power of your Holy Spirit in the mighty name of your only Son, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, God. At tayo nga po ay, kakata muna tayo. Okay. Kantahin po natin yung We Are The Reason. Okay. Kantahin po natin ito mula sa puso natin na pinapaniwalaan natin na tayo nga po talaga ang dahilan kung bakit binigay ni Jesus Christ ang buhay niya. Para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay po, awitin po natin. Po sa hapong ito, nawain po natin yung awiting ito. Alam ko po na madalas po natin itong naririnig dahil minsan po ay pinapatugtog po ito sa radyo or sa TV. Pero unawain po natin yung lyrics na doon na tangi ang Panginoong nasis lang yung reason kung bakit po tayo nabubuhay sa mundong ito. Marami man
po tayong mga regalong matatanggap ngayong Pasko kung wala pong Panginoong Hesus sa atin, maging walang kabuluhan po ang lahat ng yan. The greatest gift na natanggap natin, simula nang nabuhay tayo sa mundong ito, ay ang Panginoong Hesus po. Hallelujah. As little children, we will dream the Christmas morn of all the gifts and toys we will find, but we never realize upon the blessed night gave us the greatest gift of our life. We are the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, that what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, oh, because of love. We are the reason that He gave His life. We were the reason He suffered and died. For the world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. We were the reason, hallelujah. We were the reason. Yes, Lord. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. Sa aling pagkakataon, we were the reason. We were the reason that He gave His life. We were the reason Jesus suffered and died. For the world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. Show us the reason to live. Show us the reason to live. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoong Jesus. Pasalamatan natin ang ginawa niya para sa atin. Hallelujah. Tayo yung reason kung bakit dumating ang Panginoong Jesus sa mundong ito, kung bakit siya naghirap, kung bakit niya inaalay ang kanyang buhay para sa atin. Tayo ang rason kung bakit nais niyang mamatay dun sa krus, at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay tayo maligtas. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay linisin ang lahat nating mga kasalanan, at maging karapat-dapat tayong umuwi sa piling ng Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We are the reason. We are the reason. Hallelujah. Tayo yung rason. Kaya wag nating gawing baliwala ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, kayo ang nagbigay ng buhay sa amin. Kaya sagot niyo po ang bawat panahon ng buhay namin. Salamat, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa mga anak niyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang ngayon na nararanas, Panginoon, ng
matinding paghihirap na halos sa tingin niya, O Diyos, ay nasa kadiliman na siya, Panginoon. Lord, ipaalala niyo po sa kanya at sa aming lahat, nang nilikha niyo ang mundong ito ay nababalot siya ng kadiliman. Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagkaroon ito ng buhay, Panginoon. Nagkaroon ito ng pag-asa, Panginoon. At ginawa niyo itong napakaganda, O Diyos. Kaya Lord, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung buhay na may puno ng kadilimang ito, Panginoon, ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng liwanag, magkaroon, Panginoon, ng tagumpay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lagi naming alalahanin, Panginoon, kayo ang nagbigay ng buhay na ito. Sabi na sa Mateo chapter 6, Panginoon, na kayo ang nagbigay ng buhay na ito, kaya hindi niyo po kayang pabayaan ang bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa napakagandang buhay, Panginoon, ay binigay niyo at napakagandang kalagayan din sa piling niyo, Ama, ang inihanda niyo po sa inyong mga anak, O Diyos. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu, po makapagpatuloy kami, Panginoon. Na patuloy naming maunawaan yung kahalagahan, yung purpose namin sa mundong ito, O Diyos. Lord, totoo yan, Panginoon, na yung buhay na ito, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Wala sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kaya binabalik namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Dahil wala naman kami magagawa, O Diyos, kung hindi niyo ipapahintulot yung maraming bagay sa buhay namin. Lord, kayo ang dahilan ng lahat ng ito, Panginoon. Kung bakit kami narito sa kinatatayuan namin dahil sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you po, Panginoon Jesus. Napakabuti niyo, Ama. Napakabuti niyo, banal na Espiritu. Dahil tapat kayong Diyos para sa inyong mga anak. Sa tuwing lumalapit kami, humihingi kami sa inyong dakilang pangalan. Tinutugon niyo po ito, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa araw-araw ng pagtuturo niyo sa amin. Salamat sa araw-araw ng paghubog niyo sa amin. Salamat sa araw-araw ng kabutihan na ginagawa niyo sa buhay namin. Hindi sapat ang mga salitang salamat na ito, Diyos, sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. Sa kadakilaan niyo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Holy Spirit. Lokoban niyo po kami lagi ng inyong kapangyarihan, banal na Espiritu. Patuloy na kahabagan, tulungan na mamuhay, Panginoon, na may kalugod-lugod sa inyo, God. Mamuhay ng may kapanalan at kapuri-puri sa inyong harapan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Itawin niyo po kami lagi sa inyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. At ang gawain sa lugar na ito, Lord, patuloy niyo po itawin, Panginoon. Lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga miyembro, lahat, Panginoon, ng mga anak niyo, kahit yung mga ibang churches, Panginoon, Lord, ipagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagkaisahin niyo po kami, O Diyos, sa isang layunin, sa pinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami magampanan namin iyon, O Diyos. Salamat, Lord. Hallelujah. Iligtas niyo po kami sa lahat ng kapahamakan, sa kadiliman, sa gawa ng Satanas na makakampo niya, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nananampalataya kami, Panginoon, na mararating namin ang langit na bayan, Panginoon. Nananampalataya kami na iingatan niyo po kami hanggang makarating kami sa piling niyo, O Diyos. Dahil tapat kayo na umibig sa amin, tapat kayo na nag-iingat sa amin, at sapat ang biyaya niyo po sa amin. Napakabuti niyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, increase our faith in you, Panginoon. Sa kabila ng mga negatibong nangyayari sa buhay namin, increase our faith in you, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. At tinatawagan ko po si Sister Luan at si Sister Tintin. Dito po kayo sa harapan. Pagpipray po niya Sister Luan, si Sister Tin sa kanyang pong kaarawan. At sa lahat po ng nanonood at manonood pa mamaya ng live, hayaan niyo po na mag-declare din po kayo ng panalangin para kay Sister Tintin. Dito po kayo sa harapan. Nakita po kayo sa center. Sa mga
mamaya nanonood ngayon, ay mag-declare po kayo ng blessing sa ating kapatid sa Panginoon na nagdalaos ng kanyang kaarawan. Tunay nga, ang buhay ay nagmula sa Panginoon. Ang buhay ay isang malaking regalo, napakagandang regalo na nanggaling sa Panginoon. Bawat taon ay dinadagdag sa atin ng Panginoon isang malaking regalo na ito na nagmula sa Hallelujah. Sige, Sister Luhan, mag-declare ka po ng blessing para sa kapatid na ito. Hallelujah. Jesus name. Dear Heavenly Father, we praise and adore you, Panginoon po. At maraming salamat sa dakilan niyong pagmamahal. Amen. Maraming salamat po sa buhay na binigay niyo po kay Sister Shirley, Panginoon po. Thank you, Alam po Jesus. namin na mahal niyo po siya, God. The very reason, Panginoon po, na dinala niyo po siya, Panginoon po, sa inyong presensya, God. Yes. The very reason, Panginoon po, na nakilala namin siya, God. The very reason, Panginoon po, na kung bakit ngayon po ay off siya, Panginoon po. Because you are making way, Panginoon po, na lalo pa pong lumalim ang pagkakilala niya sa inyo, God. Because that's how much you love her, Panginoon po. That you have given her another life, Panginoon po, na makilala kanya po ng lubusan, na makilala niya na ang pag-asa niya sa buhay ay tanging galing lamang sa inyo. Na malaman po niya, Panginoon ko, that no other gift, Panginoon ko, na nabigay niya sa buhay niya, Panginoon ko, ay gift of life coming from you, Panginoon. The greatest precious blood of Jesus Christ be upon her. In the mighty name of Jesus Christ, heal her from head to toe, anumang pong karamdaman na nararamdaman niya, Panginoon ko. Bless her good health and long life. At itinakalat din po namin ang inyong kapangyarihan sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang mga magulang at kapatid, sa kasirawa, sa tatashika, akara, maaka, ikasariyaradaka. Pura mamabashika, ikara, mamabasiki, yaradaka. Touch her heart, Panginoon po, and cleanse it, O Holy God. Na ikaw po ang manahan sa puso niya, Panginoon ko, na madama niya po, Panginoon ko, ang pagmamahal, Panginoon ko, na kukumpleto sa buhay niya, ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos, na kasama niya, Panginoon ko, always and forever, Panginoon ko. Ikaw naman po ang mag-provide ng pangangailangan niya po, Panginoon ko, ng pamilya niya, Panginoon ko. Bless her abundantly, and even to her job, Panginoon ko, bless her great wisdom, anointing of the Holy Spirit, Panginoon ko. Help her make the right decision, Panginoon ko, sa pag-aalaga, Panginoon ko, ng mga pasyente. Bless her, God, with strength, Panginoon ko, para mag-carry niya po ang trabaho niya, God. Bless her favor upon favor, Panginoon ko, na walang tao mananakit sa kanya, lalait sa kanya, in the mighty name of Jesus. We rebuke any evil spirit out of her life, out of her body, in Jesus' name. Na mananahan po ang banal na espiritu sa katawan ni Tinte, na makakapag-lingkod siya sa inyo, Panginoon ko, makakalapit sa inyo siya, Panginoon ko. At alam po namin na magagamit niyo po at bibigyan niyo po ng mga gifts at talents si Tinte, Panginoon ko. All for your glory, God. At sasamahan niyo, God, always and forever. Father God, more than anything else, God, we praise and thank you for the gift of life, eternal life that you will give her as she accepted Jesus Christ as her Lord and Savior forevermore. We praise and thank you, Abba, Father, Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. And we bring back all the glory, adoration, and praises to you alone. In Jesus' name, amen. Amen. Happy birthday. Okay, thank you. Speech. Joke.